Magandang umaga, ito po ang Mike Abe Live. Sabay na inyong napapanood, napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abe Live. Ngayon pong Friday, March 28 ng ating 2025. Aba, papasok na naman ang weekend. Kamusta na po kayo? Luzon, Visayas at Mindanao, hindi lang po dito sa National Capital Region ng Mega Manila at siyempre sa lahat ng ating mga kabayan sa ibayong dagat, mga overseas Filipino workers at mga Pilipinong patuloy na nagmamahal at nagmamalasakit kahit may pamilya na sa ibang bansa ay may mahal pa rin ang Pilipinas or may paninindigan, kasama namin po kayo. Lalo na ang mga OFW na ngayong araw na ito tila may mga protesta pa at pati yata yung kailang pamilya ay mag-hunger strike. Ayaw yata nilang pakainin ang kailang pamilya pasamantala bilang bahagi ng protesta. Grabe naman kayo. Masyado naman ninyong dinidibdib ang mga isyo. Relax lang po kayo. Samantala, mga kaibigan, narito na po ang ating mga balita na katakdang tapatan ng grupo ng bayan ang kabi-kabilaan niyang mga rally na gagawin ng mga Duterte supporters. Ito'y bilang paggunita nila, parang bayani. Ang birthday, 80 birthday. 80 na pala si Digong. Birthday ni dating Pangulong Duterte ngayong araw. Mamayang alas 3 ng hapon, inaasahang magsisimula po ang protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Sentro anya dito ay ang patuloy na paghingi ng hustisya sa mga extrajudicial killing victim o AJK noong nakarang administrasyon. Kabilang nila kanilang aktibidad ay ang pagsisildi ng kandila. Ayan, may kandila pa. Habang inaasahan din ang pagdadala ng mga larawan ng mga biktima at kabaong. Uy, grabe, may kabaong pa ha? Bilang simbolo anya ng ligasiya ng dating Pangulo na isang tinatawag na photo booth na rin anya na ipupwesto sa venue kung saan nga po gagawin na rally. Na pwedeng ipakita naman natin para dating sa birthday greetings daw ho ni dating Pangulong Duterte. Ayan po yung mga kamag-anak ng biktima. Okay? Pero alam ko, katulad ng sinabi kahapon ni Captain Tuason sa Davao, meron ding rally ngayon at saka sa Cebu mamayang hapon. O sige, buhay na buhay ang demokrasya. Merong mga pro or anti-government, merong mga pro o anti-Duterte. So abangan natin at yan ay basta sa tama at maayos na mga pagtalakay ng mga isyu, okay lang yan. Huwag lang hahaluan ng ibang mga bagay na hindi makakabuti sa ating lahat. Samantala, umpisa na nga ngayong araw ng Biyernes, March 28, ang campaign period naman para ho sa mga tumatakbo ng mga lokal na mga posisyon. Natatagal ito hanggang Mayo at May 10, samantalang magsisilbihan niyang power or magsasanib power daw po ang COMELEC naman at ang PNP, Metro Manila Development Authority, MMDA, sa tinatawag na Oplan Backlash ngayon. Ayan, mag-uumpisa pa lang may violation na. Kahit na noon pa, may mga ganyan na hong mga oversize. Wala sa lugar na mga poster, streamer, bawal yan. Good luck sa lahat ng mga gustong maging gobernador, local official, congressman, party list at iba pa. Kasi nga po ay sila nga ay muling lalapit sa taong bayan simula ngayong araw na ito. Nako, ito, rambul-rambul na ito. Kasi national and local candidate, sabay-sabay na po ngayong araw na ito ang kampanya. At dahil dyan, ating kausapin si Police Major Hazel Asilo, Police Information Officer ng National Capital Region Police Office. Siyempre, kumusta ang kanilang paghahanda at monitoring tungkol dito sa mga activities na ito? Major, magandang umaga po. Welcome po sa Mike Abe Live. Good morning. Oh, dali Good morning, ma'am. Nawala. Sayang. Di ba, babalik yan. Babalik ko. Alam nyo kasi na malaki ang gagawing pagbabantay ng ating NCRPO. Hindi lang ho sa opening ng kampanya ng mga local candidates sa Metro Manila, kung hindi itong rally, tatanong din natin kasi may mga rally nga ng mga pro at anti, sa usapin ng Duterte. Ayan, at ang gobyerno. Masyadong umiinit itong Marcos Duterte issue.
Pero ang maganda rito, hindi po nawawala sa focus, tuloy-tuloy ang ginagawa ni Pangulong Marcos para pagandahin ang ating bansa. Seguridad, internal, external security, national security, issue sa West Philippine Sea, food security, at pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Okay? Yan po yung maganda. Ano, okay na ba? Okay na si Major? Tingnan natin. Major Asilo, magandang umaga po. Magandang umaga po. Ayan, okay, salamat. Nakapasok na. Ano po? Major, ganito, ano po, unahin natin itong pagsisimula ng kampanya ng mga local candidate. Kamusta po ang monitoring? At siyempre, paano babalansihin ang ating kapulisan sa NCR? Itong kampanyang ito, dahil alam naman natin, magkakapitbahay, magkakalaban, magkakaibigan, magkakalaban sa mga local position. Ano pong plano ng PNP para pangasiwaan na magiging maayos itong kampanyang ito, Major? Sa ngayon po, meron po tayong mga nakaschedule na meron po silang mga rallies, campaign sorties, mga ganun po. So, meron po silang mga request at meron naman po tayong mga binigay ng mga PNP personnel para po mag-secure po doon sa areas na kung saan po sila magkakandak ng kanilang gagawing mga mobilization. Ang mahalaga ay gawin nila itong rally, anuman, sa mga Freedom Park o sa mga plaza. Huwag sa kalye, huwag sa kung saan-saan lugar na baka makaistorba naman doon sa ibang walang kinalaman sa eleksyon. Tama ba, Major? Yes po, tama po. Since meron naman po silang prior coordination sa ating mga local government units, nasi-secure po natin yung ating mga kababayan na hindi po magjo-join dito sa gagawin po nilang mga campaign rallies. Aha. Meron bang special concern na kayo ngayon? Or sabihin natin merong nakikita kayong kakaiba, medyo mainit na kampanya at laban ng local candidate dito sa Metro Manila, Major? So far, based po sa monitoring po natin, wala naman po tayong matuturing na mga special concerns or mga hotspots dito po sa area natin sa NCR. Maganda ito. Sana tuloy-tuloy. Ano po? Sige, dakuhan naman natin itong araw na ito dahil March 28 at birthday daw ng dating Pangulong Duterte. May mga rally. Kanina naibalita ko na yung mga biktima ng extrajudicial killing. Naghahanap ng hustisya ay may rally sa Liwasang Bonifacio. So, alam ko, meron din yatang grupo naman ng mga pro-Duterte ang merong plano din ngayong araw na ito dito sa NCR. Saan ba gagawin yung sa side naman ng mga pro-Duterte rally? Meron po tayo dito sa area po ng sa Paco po. Meron po tayong magaganap doon. Saka meron din naman po sa Liwasang Bonifacio. So, same po doon sa Liwasang Bonifacio. Dalawa po yung magiging rally natin ng mga pro at saka mga anti-Duterte po. Hindi, ang sa Liwasang Bonifacio, ito yung mga biktima doon sa extrajudicial killing. Ang tinatanong ko, ma'am, yung pong sa mga pro-Duterte rally, saan ho ba sila nag-schedule? EDSA? Kung saan? Saan ho bang lugar kung meron man? Meron din po sa Liwasang Bonifacio, yung mga anti-Duterte, yung mga sinasabing EJK victims, is same po sila. Naku, teka muna. Di ba delikado yan? Di ba mahirap yung magkasabay sila? Hindi gaanong kalakihan ang Liwasang Bonifacio. Bakit pinayagan na magsabay sila doon? Di ba delikado yan? Opo, yun po kasing sa ating mga sinasabing EJK victims is mag-start po sila dito sa may EDSA, Quezon City, saka po sila magpo-proceed sa Liwasang Bonifacio. Ito pong sa mga magkakandak po ng ating mga pro-Duterte rally is doon na po sila mismo sa Liwasang Bonifacio. So papayagan ba ninyo na magkalapit or magkasama ito kahit nasabihin natin hindi magkadikit pero alam nating parehong mainit yan. Baka ho magkapikunan. Hindi ko naman tinatakot at hindi ko naman pinangunahan pero siyempre kayo sa mga pulis ang meron hong control dyan kung paano pa gagawin para maiwasan ang init ng panahon at init ng mga isyo. Ano po? Kaya nga po tayo ay nagkaroon ng deployment na nasa 7,661 na personnel para siguraduhin po na kung since nagkasabay po yung gagawing rally ng pro at anti-Duterte is masecure po natin yung parehong side. Meron po tayong mga CDM contingents na magsisiguro na kung meron pan pong magaganap na pagtitipon itong dalawang panig is hindi po sila magkakaroon ng chance or magiging magulo yung gagawin nilang pagtitipon. So anong oras po ang alam niyo sa NCRPO ang magsisimula dito sa EDSA ay yung mga
biktima ng yung anti-Duterte o biktima ng extrajudicial killing? Anong oras sila magsisimula, ma'am? Magsisimula po sila ng 1 p.m. dito sa may EDSA at magpupunta po sila ng liwasan ng alas 3 po. Saan ba sa EDSA ito? EDSA People Power Monument or sa EDSA Shrine? Ang lawak kasi ng EDSA eh. Actually po, manggagaling po sila sa National Council of Churches of the Philippines. Along EDSA yan. Anyway, sige. Opo, anong EDSA po? Yun naman pong yung pong mga pumunta ng liwasan Bonifacio, anong oras naman sila, ma'am? Major? 3 p.m. din po sila magko-converge I see. dito sa Okay. liwasan Bonifacio. So, sana maging matagumpay itong kanilang, ibig sabihin, matagumpay kasi yung malaya lang pahayag, wala sanang anumang problema. Palagay ko, kung meron man, sana wala. Wala naman siguro kayong nakikitang anumang grupo na maaaring magsabotahe or maging iskirol kung tawagin, kung anuman tawag dyan. Ano po? Sana walang ganon para hindi ho uminit yung rally ng magkabilang panig, Major. Yes po, kaya po ini-ensure po natin na ang ating i-deploy na tao is enough para po ma-secure yung ating mga rallyista, yung mga protesters natin sa magkabilang panig. Ganun din po para dun sa mga hindi din naman po magjo-join dito sa mga rallies na ito. Sige, Major. Salamat po sa inyong oras, pagkakataon. Ano po, at mamaya at yung aming ibang kasamahan dito ay siguro manghihingi ng update sa inyo kapag kung kinakailangan sa anumang mga impormasyon. Major, salamat po. At magandang Maraming umaga. salamat din po. Mga kaibigan, si Police Major Hazel Asilo, ang Public Information Officer po ng National Capital Region Police Office. Ayan, mahalaga po yan. So ayan, opening ng medyo marami itong galawang ito, ha? Maraming kandidato dito sa Metro Manila. Napakaraming butante rito, napakaraming kandidato. Tapos sabay pa nito mga rally ng mga pro o tayo, kung ano mga rally. Ano ha? Hindi ko naman alam kung bakit, karapatan nila yan. Birthday daw ho ng dating Pangulo, kaya sila magrarally. Yun naman ho mga biktima, sige magrally kayo, ipapakita rin namin kung paano naman kami naging biktima, yung kanilang grupo ng extrajudicial killing, kung saan yan ang kinakaharap ngayon ni Duterte sa ICC. Tuloy sa iba nating mga balita, 14 na minuto, makaraan po ang alas 9 na umaga, kumpiyansang Malacanang na mas dadami pa ang turistang magtutungo sa Pilipinas. Kasunod ng nakatakdang implementation ng BAT Refund Program. Naku, ang gandang balita nito. Ayon sa palasyo, ang BAT Refund Program ay binipisyong makukuha daw po ng lahat ng turista gaya ng pagbawas o kawalaan ng kanilang gastusin, mababawasan ng gastusin, kayong maaari nilang mabawi ang Value Added Tax o BAT sa mga binibiling produkto. Sa ibang bansa, nangyayari na po yan. Sa nasabing programa, makakabinipisyo nga po umano dito ang mga negosyante, traders, at mga mainganyo anya ang mga ito na mag-produce ng maraming mga produkto na kailang ititinda. Ayan, napakaganda po niyan. Alam nyo sa ibang bansa, pag tayo nag-a-abroad, tax-free din. Meron din hong ganyang program sa Japan, sa Singapore, kung saan-saan hong mga bansa, ganyan. Kaya naiengganyo, napakaraming turista sa kanila. Dito, ngayon lang ipatutupad yan. Kung halimbawa, bumili ka dito ng sapatos. Kung magkano ang tax niyan, iriripan yan. Hindi lang nabanggit dito kung saan iriripan. Kasi sa ibang bansa, nakakapag-ripan ka on the spot, doon mismo sa supermarket or mall kung saan ka bumili. Yung iba namang bansa, doon ka magre-ripan sa airport pagpapalabas ka na ng kanilang bansa. Papakita mo lang yung resibo at saka yung pasaporte mo. Dito sa atin, hindi ko alam kung anong mechanics. Palagay ko, mas maganda para hindi na pumila sa airport, baka magsiksikan pa dyan, ay doon na lang mismo on the spot, sa kung saan bibili ng produkto, ay doon na ho bigyan ng repan o hindi na dadagdagan pa ng mga obligasyon sa BAT. Ayun, nako, first time mangyari ito. Hopefully, lalong dadami nga ang turista sa ating bansa para dumami ang may trabaho, dumami ang may pera. Ayun, okay? Samantala, kahapon po ay nagpulong ang Metro Manila Council, MMC, para talakayin daw po nakatakdang rehabilitation sa EDSA ngayong Abril. Dumalo dito sina Transportation Secretary Benz Dizon, kayon din ang mga opisales ng Department of Public Works and Highway, Metro Manila Development Authority, MMDA, at para ho sa paghahanda sa posibleng matinding traffic. Dahil nga po sa rehabilitation at siniguro naman ng mga opisyal na mananatili anyang operasyon, ang operasyon ng EDSA Bus Carousel. Ayun, di sumakay kayo ng MRT3 o mag-Skyway tayo. Ayan, di ba? Ang dami naman daan. O kaya mag-C5 o kaya magpunta ka ng Maynila, Ross Boulevard. Huwag kayong iyak ng iyak. Marami hong pwedeng madadaanan. Although nasa 400,000 yatang bihikulo, sasakyan,
ang dumadaan sa EDSA araw-araw, pero kailangan daw pong magkaroon ng rehabilitation itong 24 kilometers. Tama ba? From Monumento hanggang EDSA sa Pasay. 24 kilometers ata yan. Ayan ho yung babaguhin, ayusin. Kasi may mga portion dyan na parang sungkahan na eh. Butas-butas talaga yan, ha? Pagkatapos kung hindi lang ho ito para sa atin, kung yung magunita, 2026, next year, merong ASEAN Summit dito sa Pilipinas. Ay kailangan naman maayos yung ating traffic at maayos din yung ating kalye. Nakakahiya naman na yung mga luxury car ng mga head of state ay malulubak. O kaya ay aalog-alog dahil sa lubak-lubak na kalye. Hindi maganda yun. Kaya tama yan. Suportahan natin, unawain natin, dahil marami naman pong pwedeng gamitin. Mag-LRT kayo, MRT, Ross Boulevard, Skyway, or C5. Yan ang mga lugar na pwedeng daanan. Okay? Yung bus carousel naman ay mukhang tuloy-tuloy, hindi naman apektado yon. O, sige. Mariing kinundina ng Western Mindanao Command o Westcom. Ano ha? Ang brutal na pamamaslang daw sa election officer sa bayan ng Dato o din Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Ay ganon. Si Attorney Maceda. Attorney Maceda Abo. Gayon din anya ang kanyang asawa. Naku, nadami pala. Kaugnay niyan, inatasan na po ng West Command o West Mindanao Command Chief Lieutenant General Antonio Naparrete sa Joint Task Force Central na makipag-ugnayan daw po sa Police Regional Office at saka sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao para tugisin ang mga salarin sa krimen. Grabe naman ito, lupit naman ito, akala ko ba meron na tayong bomb region na ang kapayapaan, kaunlaran at development ang kailangan nito, ang focus nito. Bakit ganitong mag-i-eleksyon may tinutumba? Ano ba naman? So related sa eleksyon kung ano man, pero buhay pa rin, abogado pa naman, bakit ganon? So magkakapayapaan, eleksyon lang ito, walang personalan. Ibigay natin ang karapatan ng lahat ng kandidato at butante sa ating political exercise. Huwag haluan ng personal para hindi umuutang ng buhay dahil yan ay kalaban. Hindi ba kayo maging halimbawa sa inyo yung kinakaharap ngayon ng problema ni Duterte at ng iba pa diyan sa issue ng human rights violation? Baka kayo magaya, mahirap makulong. Mabuti yung kulungan ni Duterte, air condition, malamig, malinis, mabango, parang hotel, parang nagbabakasyon lang eh. Pero pag dito ka sa Pilipinas nakulong, suspect ka pa lang, ay pinaparusahan ka na. Dahil matindi ang kulungan dito. Buti pa ang sardinas, may sabaw talagang kulungan dito, grabe, susumpa mo. Napakasikip. 19 minutes after 9 o'clock na umaga, dyan lang po kayo. Halos nagsisimula pa lang ang ating mga balita at talakayan sa umagang ito. Kaya magbabalik pa ang Mike Abilay. Balikan natin ang ating mga balita, Buuan, Batangas. Ito yung bayan po ng isang bayan sa Batangas, Mayor Ryan Dolor. Ito yung Batang Dolor, Inaresto ng grupo ng CIDGs, At saka yan sa Bureau of Immigration, sa airport, sa pangunguna daw po ng Office of House Sergeant at Arms, San Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Isinilbi ang contempt at detention order kay Dolor na dumating siya sa bansa pasado alas 11 ng madaling araw siguro. Mula ho sa Los Angeles, California. Tama, madaling araw dumating. Ito ay matapos ang ilang beses anya na hindi dumalo si Mayor Ryan Dolor sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng privatization ng Bawan Water Works System. Ganon. Matatanda ang pinakontempt ng House Committee on Public Accounts ang alkalde at kasalukuyan anya ng nakadetine sa House of Representatives. Ayan, So, talaga, pag hindi kayo dumating sa mga hearing, yan ang dahilan kung bakit nagtatago si Harry Roque. Yung makulong kasi nag-overnight na siya doon, nakagat yata ng lamok. Di ba si Harry Roque nakakulong na dyan, overnight? Dahil unang kinontempt siya, pero nung pangalawa, na makukontempt na naman siya, hindi nagpakita, nagtago na. Nasa si Roque ngayon. Iyan ang nangyari. Si Dolor, na mayor ng Bawan, Batangas, nagpunta ng Amerika, pag-uwi dito, huli sa airport. Mahirap pala magbiyahe ngayon. Mukhang uso ngayon ng hulihan sa airport. Di ba si Digong sa airport din nahuli? Ngayon naman si Mayor Dolor. Ayan, mga taga-Batangas, na-contempt po siya, pero huwag kayong mag-alala.
Ayan ay kinontempt lang po ng Kongreso dahil hindi pakikipag-coordinate sa mga public hearing. Mayroon pong authority under the law at saka rules ang Kongreso na mag-contempt, magpa-aresto. Kaya tama-tama itong papalapit na hearing ng TRADCOM sa April 8, kung di ako nagkakamali. Yung mga vlogger na identify sa mga maka-Duterte or Duterte vloggers na hindi dadalo, ipakukulong kayo kasi meron ng ultimatum. Huling pagkakataon ng ibinigay sa inyo ng komite sa next hearing. Pag hindi pa kayo dumating, huhulihin din kayo ng CIDG. At dyan pa naman magaling ang CIDG under General Torre III. Magaling manghuli ang mamang yan. Kahit sino, hinuhuli. Kahit nasan ka, nasa ilalim ng lupa, nasa loob ng eroplano, hinuhuli niya, napatunayan na. Di ba ano nangyari kay Digong at saka kay Kibuloy, yung magkaibigan? O parehong si Torre ang humuli dyan. 10 lang yan, hindi pananakot. On record, hindi fake news yan kasi bawal ang fake news dito sa estasyong ito at Mike Abby Live. Okay? Naisumite na sa International Criminal Court, ICC prosecutors, ang initial na set ng ebidensya sa crime against humanity na kaso na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isinumite ng prosecutor Karim Khan ang 181 na piraso ng ebidensya sa defense team ni Duterte. Kasama rito ang warrant of arrest na inihain ng kay dating Pangulo at magugunita na sa kustodiya nga ito ng ICC si Duterte matapos na magkaroon ng matibay na ebidensya sa mga napaslang sa isyu ng War on Drugs campaign ng panungkulan nga ho ng dating Pangulo. Ayan o, ibig sabihin, umuusad na dahan-dahan. Ang complainant dito ay mga biktimang Pilipino, hindi gobyerno. Ang sinisisi kasi nyo ay puro gobyerno eh. Sinisisi nyo si Pangulong Marcos Jr. at mga cabinet secretary. Hindi po totoo yan. Dahil yung problemang yan ay dinat nga na ni Pangulong Marcos. Yan ay nangyari sa Duterte administration kaya siya hinahabol. Ngayon, implementation lang ng batas. Kasi nga, rule of law from day one, yan ang policy ni Pangulong Marcos. Ipinatupad ang Republic Act 9851 na araw-araw natin sinasabi. At saka pakipag-coordinate sa Interpol. Dahil tayo ay may obligasyon sa Interpol dahil member tayo ng Interpol. Kaya kahit hindi tayo member ng ICC, ipinatupad ang warrant of arrest. Ang problema, ayaw niyong pakinggan yan ayaw niyong tanggapin yung katwirang yan at under the law. Ang pinapakinggan niyo ay mga fake news. Fake na mga pahayag, destabilization, panggugulo, panininlang na kung sino-sino dyan na-identify kung kaninong bakod at kampo, alam mo na yon. Okay? Kaysa ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Okay. Ni Pangulong Ferdinand Marcos Marcos Jr. sa pagpapatupad ng ganap na kapayapaan sa Mindanao. Kaya naman ngayong ika-11 anibersaryo ng makasaysayang paglagda ng Comprehensive Agreement on Bangsamoro o CAB ay nananawagan daw po at pagkakaisa si Presidential Office Advisor Secretary Carlito Galvez. Ayon kay Galvez, ang papagalapit na anyang parliamentary eleksyon ay katuparan ng mga pangako sa CAB para ho sa mga Bangsamoro. Dito anya ay masusubukang tunay na adhikain na sabing kasunduan sa pamamagitan po ng pagboto ng mga Bangsamoro ng kanilang magiging pinuno. Ayun, yun pala So may malalim na pinanghuhugutan. Ay meron palang agreement na ipinapatupad. Okay yan, katahimikan, kapayapaan, mabuhay po ang ating mga kabayan sa Bangsamoro government. Mabuhay ang ating mga kapatid na Muslim, mga professional, estudyante, sumusunod sa ating mga batas. Mabuhay po kayo at lahat ng relihiyon na ngayon ay nasasakop ng Bangsamoro region. Dahil nga po yan ay isang gobyernong itinatag sa ilalim ng ating kasalukuyang gobyerno national, pero ang focus nito ay development kaunlaran ng buong rehiyon ng Mindanao. Ayan. Sa gitna ng pagtaas daw po ng kaso ng tikda sa bansa, sinabi ng Malacanang na merong sapat na libreng bakuna kontra tikdas para ho sa mga Pilipino. Ayan o. So, huwag kayong magbaka sakali. Huwag niyong ibaliwala. May sapat daw hong bakuna. Ibig sabihin, pagka kayo nagkaroon ng problema, lumapit sa mga ospital. Hindi lang ho yung tungkol sa tikdas, yung dengue, anumang sakit, di ba? Kahapon ba yun? Kailan ba yung pinag-usapan natin? Yung rabies naman, kagat ng
mga alagang hayop po ninyo. Yan ay delikado rin. So may programa rin dyan. Tuloy-tuloy po ang programa ng ating pamahalaan. Yung magandang education sa mga kabataan, magandang kalusugan ng Department of Health, seguridad na pinapatupad ng ating mga otoridad. Ayan po yung combination sa matinong programa at magandang programa ng ating Pangulong Marcos para sa kabutihan ng lahat. Ayaw lang ramdamin, ayaw pakinggan, sinisiraan pa ng mga taong merong personal interest at political interest. Yun po yung salot ng ating demokrasya at development. Yung mga personal at sobrang pamumulitika nung iba dyan, kung sino yan, alam mo na yon, di ba? Hindi na ho pwedeng ipagtanong pa. Ramdam na ramdam natin at nakikita natin ang maiingay dahil sa kanilang interest lamang, hindi sa interest ng nakakaraming Pilipino. Isang karangalan na panibagoan niyang Pilipino na naman ang namayagpag sa international stage, particular na ho sa Miami Open. Ito ay ang annual professional tennis tournament na ginap ngayong sa Florida. Pahayag ito ni Communication Undersecretary Claire Castro matapos si Alex, yun pala yan, si Alex Iyala. Ayan sa quarters final. Diyan nga po sa US. Okay? Ikalawa sa 5-time Grand Slam champion sa larangan ng tennis. Sa press briefing nga po sa Malacanang kahapon, actually napanood ko ito, sinabi ng opisyal na pinagmamalaki daw ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalaga at panibagong tagumpay na ito ng Pilipino. Ayan, bata pa yan, si Alex Iyala. Ayan bata pa, pero at least ginagawa niya. Sana suportahan natin ang lahat ng atletang Pilipino na gumagawa ng pangalan ng kanilang pamilya, ng kanilang sarili at karangalan ng mga Pilipino. Ayan, okay? Sana ganyan. Hindi yung iba kasi, iba ang layo nagpupunta ng abroad para mag-rally. Magpunta ng abroad para mag-recruit sa pagpapabagsak sa gobyerno. Ayan ho yung salot Pero yung iba nag-abroad para idalhin ang karangalan ng Pilipino, suportahan natin yan at ipagdasal pa natin. Ayan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang suporta sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ito yung tinatawag na National Task Force LCAC. Ayon sa National Security Council, Assistant Director General Jonathan Malaya niya sinabi na naninindigan ang Pangulo na hindi nito bubuhagin ang task force. Ito ay sa kabila ng panawagan ng makabayan lawmaker na i-abolish na ang nasabing task force. Batay sa ulat ng National Task Force LCAC, bagsak at pinakamababang bilang anya ng mga natitirang pwersa ng NPA. Mula sa dating 89 guerrilla front, isa na lamang. Isa na lang pala, sa natitirang weekend, tinatawag, guerrilla front sa Camarines Sur na inaasahang madidismantle na rin ngayong taon. Sa Camarines Sur na lang. Ayan pala, kakaunti na. Okay? Sana po'y magbalik loob na kayo. At masarap mabuhay ang kasama ang pamilya. Nakakapagtrabaho at hindi pa tago-tago. Masarap na buhay ang akap mo yung pamilya mo kaysa sa ang akap mo ay mga baril habang natutulog ka dahil baka dumating ang kalaban. Napakahirap ng kanyang buhay. Ang akap mo at dala mo yung baril dahil baka may kalabang paparating. Di ba? Subukan ninyo ang pamilya nyo, ang kasama nyo. 24 hours. At masaya. Masarap ang mamuhay ng malaya kaysa patago-tago dahil merong kalaban. Yan, Pilipino laban sa Pilipino. Sana nga po ay magtapos na ito at lalo tayong uunlad pagkaganyan. Ayon sa Philippine National Police, meron daw hong 18.4%. 18.4% daw ho ang pagbaba ng krimen sa buong bansa. Ayan na. Sa unang 3 buwan ng taon. Base po sa datos ng PNP mula sa November 3, 2024 hanggang Enero 11 daw ng 2025 ay merong 8,950 na krimen na naitala. Subalit, pagdating anya ng Enero 12 hanggang March 12, 2025, ngayong taong ito ay meron lamang na 7,301 na krimen na naitala. Di bumaba nga. Ang murder case ay bumaba na rin mula sa dating 1,535 at naging 1,243 na lamang, habang ang homicide naman mula sa 1,341 ay naging 1,201 at ang physical injury
na naging 663 na lamang mula naman sa dating 1,003. Para tayong i-countdown nito, ano ha? Kadami ng numero. Ayan po ha. So, wala na kasing tukhang. Yan ho yung advantage. So, huwag na nating paligoy-ligoy pa. Wala nang tukhang under President Marcos. Ang pinapairal ni Pangulong Marcos, rule of law. Bigyan ng due process. Pagka may problema, imbestigahan. Pag may ebidensya, kasuhan. Then, bigyan ng due process pagdating sa korte. Yan ang tamang approach. Ano, ha? Hindi yung tukhang dito, katok dito, sabay putok. Ayan. Tapos pag kinasuhan, drama-drama lang, di ba? Ayan. Yan ho ang pagkakaiba ng paglalagay ng batas sa kamay kaysa sa yung batas ay ipairal at daanin sa tamang pamamaraan. Magkaroon ng trial, investigasyon, trial at bigyan ng pagkakataon katulad ng ginagawa ngayon ng Pangulong Marcos at ng international community. Pananagutin base sa ebidensya. Kung makukontra yan, ay di papakawalan. Yun naman eh. Ha? Hindi ho tayo sanay at huwag tayong masanay sa shortcut na galawan. Kasi ang karapatang pantao ay masasakripiso. Ang katarungan ay tatamaan. Masasakripiso din kapag shortcut ang galawan. Ayan na, okay magagalit. Nagpapakatotoo lang tayo. Pero kung magalit kayo dahil saradong isip nyo, wala akong pakialam sa inyo. Tuloy ang ating mga balita. Department of Justice naghain daw po ng tax evasion case laban sa 5 Chinese dealer ng sigarilyo. Ayon sa DOJ, aabot daw sa 5.7 billion ang tax liabilities o pagkakautang nito o pananagutan sa naturang mga dayuhan. Base anya sa mga nasabat na 20,000 master cases, ganon, ng ilan na illegal na mga sigarilyo. Inaasahan din nila na lalabas sa lalong madaling panahon ang warrant of arrest laban sa 5 akusadong Chinese. Grabe naman itong Chinese national na ito. Pag hindi drugs ang negosyong illegal dito, ngayon sigarilyo naman. Lahat na lang illegal, dinadaling sa amin. Kaya yung ginagawa nyo sa West Philippine Sea, illegal din. Di ba? Ano ang masyadong mabait itong Pilipinas? Lahat na lang kalokohang ginagawa ng mga Chinese national, hindi naman lahat na Chinese, pero yung mga pumapasok dito na involved sa illegal activities, ganun-ganun lang kayo. Wala kayong karespeto sa Philippine government at Philippine authority at Philippine law. Ay hindi pwede yan. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Yan ang pinapairal ng pamahalaan under PBBM. Ayun po yun. Okay? 9:37 ng umaga. Magbabalik pa ang ating mga balita, siyempre sa aming pagbabalik. Dito sa Mike Abby Live. Balikan natin ang balita, pero siyempre unahin muna natin itong report. Si Bernard Ferrer, merong balita mula dito sa PTV, siyempre. May grand backlash daw po. Yan, Operation Backlash na sinasagawa daw po ngayon ng COMELEC sa kanina pang umaga o simula kanina umaga, kaugnay pa rin ng mga illegal campaign poster. Ayan o, mga election paraphernalia. Okay, narito ang live report. Saan lugar ito at kaano karami? Narito ang report live. Yes, Mike, napuno ng illegal na campaign materials ang truck ng MMDA sa Tayuman sa lungsod ng Maynila. Bagay ito ng Oplan Grand Backlash na naglalayong alisin ang mga campaign materials na lumabag sa mga panuntunan ng COMELEC. Ito rin kasi, Mike, ang unang araw ng kampanya ng mga lokal na kandidato para sa Hatol ng Bayan 2025. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, matagal nila itong hinintay dahil noon ay mga aspirant pa lamang ang mga politiko. Ngunit ngayon ay opisyal na silang kandidato na kailangang sumunod sa mga alituntunin ng ahensya. Mike, ang mga nabaklas na campaign posters ay idodonate sa Bureau of Jail Management and Penology para naman ma-recycle. Simula bukas, magpapadala na ng sulat ang COMELEC sa mga kandidato upang ipabaklas ang kanilang campaign materials na nakalagay sa maling lugar. Kung hindi pa rin sumunod, Mike, makalipas ang 3 araw, magpapalabas ng COMELEC ng show cause order. Maaari itong humantong sa diskwalifikasyon o election offense na may kaukulang parusang pagkakulong ng 1 hanggang 6 na taon. Para naman sa mga magkakabit ng campaign posters sa private property, pinapayuhan ng COMELEC na limitahan lamang ito sa 2 by 3 meters at gumamit ng environmental friendly materials. Hinikayat ng COMELEC ang publiko na i-report sa kanila ang mga illegal na campaign materials na makikita
sa kanilang lugar upang agad na maaksyonan. Mike? Okay. Pagka na-disqualified niya mga yan, malamang walang matira. Wala nang kandidato pag na-disqualify yung mga yan kasi halos lahat naman sila gumagawa ng ganyan. Ang palusot niya, ay hindi ko alam yan eh. Yan ay ginawa ng aking supporters. Hindi ko alam yan, donation lang yan. Ay dapat hindi gano'n, hindi dapat valid na rason yun. Dapat ang ebidensya ay yung retrato, yung poster o streamer, kung ano man, paglubag sa batas yan, di ba? Tuwing na lang tayo mag-i-eleksyon, puro warning eh. Di ba? Sana po ay gawin mo na, Chairman George Erwin Garcia. Sampulan mo na. Di baling mawaubos ang kandidato. Hindi naman tayo magugutom kung walang kandidato eh. Baka nga magkakaroon pa ng katahimikan pag nabawasan ng mga kandidatong pasaway. Di ba? Eto na. Tuloy tayo sa iba nating mga balita. Eto, Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ayan, sa malamig na lugar. Ayan oh. Hinamon ng Malacanang na maglabas ng ebidensya kaugnay ng aligasyon sa ginawang election fraud ng sa General Appropriation Act 2025. Ayan o, nadinig ko nga kahapon yan, magaling sumagot talaga si Communication Undersecretary Attorney Claire Castro. Lahat ng sinasabi may laman, lahat ng sinasabi may balita. Kaya lang kung napapansin ko, pasintabi na napapansin ko lang, Malacanang press corps, galing-galing naman yung mga tanong ninyo. Yung isa dyan, ang tanong, halatang-halatan Duterte. Wala nang ibang tanong kundi puro Duterte na lang. Wala bang iba? Sino ba yon? Kita mo, buhay na buhay ang demokrasya kahit sa loob ng palasyo. Kasi yung Malacanang reporter ay nasa loob ng palasyo. Yung ibang mga media ron, ang tanong talagang pro Duterte, halatang-halata Pero sinasagot pa rin kayo. Tinatawa-tawanan lang ni Yosek Castro. Ang galing kasi ni Castro Pag sinagot kayo ay talagang istorya na. Araw-araw ang briefing, alas 11 na umaga yan. Okay? Ay, salamat nga pala, Yosek kasi nabanggit niya na siguro yung mga hindi alam kung ano ang nangyayari, hindi kayo nanonood sa Channel 4. Ayan, ibig sabihin yan, manood kayo, madidinig nyo ang tamang balita at development at ginagawa ng ating Pangulo. Totoo yan. Kasi ang ating pangunahing balita rito ay kung ano ang ginagawa ng gobyerno ni Pangulong Marcos para sa taong bayan. Ay doon yata kayo nanonood sa mga, ang galaw ay fake news, ang galaw ay destabilization, ang galaw ay paninira. Wala kayong makukunan yan. Nakakabobo yan. Nakakablangko ang mga fake news at saka yung mga gumagawa ng ganyan. Panlilin lang yan sa kailang interes. Manood kayo at makinig sa tamang impormasyon. Ininspeksyon nga po ng Department of Human Settlement and Urban Development, DHSUD, Secretary Jose Rizalino o Jerry Acosar, ang tinatayo na Bukawi, Bukawi, Bulacan, housing project sa barangay Baita, dyan nga po sa Bukawi. Ngayong nakaraang Huwebes, Marso 27. Binubuo daw ang naturang proyekto ng 11 gusali. Wow, dami. Kung saan, 6 dito ay nasa advanced stage na ng construction. Ayan, ongoing na pala. Yan ho sa mga palaruan, swimming pool, clubhouse, basketball court, at iba pa. Inasang mahigit daw ho sa 4,000 na mga pamilya ang makikinabang sa naturang proyekto. Kasi ang target ho dyan ng pamahalaan, kung di ako nakakamali, 6,000 pabahay. 6,000? 6 milyong pabahay sa loob ng 6 na taon ng term ni Pangulong Marcos. Mula noong 2022 hanggang 2028, 6 milyon ang target dyan. Hindi ko alam kung saan umabot, pero tuloy-tuloy po. Masipag si Acosar yan Si Jerry, Secretary Jerry Acosar, kasi yan ang negosyo niya Malaking developer yan, malaking kontraktor yan. Nung araw na wala sa gobyerno, kaya alam na alam niya kung paano magtayo ng building. Dito sa Quezon City, dami tinayong building yan. At saka yung mga housing project. Sa tamang-tama yung paghugot ni Pangulong Marcos kay Jerry Acosar. Hindi ko man siya kilala ng personal, pero ang background lang natin ay yung kanyang pagiging malaking kontraktor, private contractor, bago pumasok sa gabinete. Ayan, kaya alam niya. Ayos, Luzon, Visayas, Mindanao ang housing program. Okay? Magandang balita para ho sa mga Pilipino, kabilang na ang vulnerable sector dahil tataasan ng Department of Agriculture or DA ang buwan ng alokasyon ng bigas para sa mga kwalipikadong benepisyaro. May lahat tayo nangangailangan yan Mula sa dating 10 kilo lamang, maaari na anyang makabili ng 30 kilo ng bigas ang mga senior citizen
person with disability, PWDs, solo parent, at may mga kapansanan sa ilalim po ng 29 pesos rice program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayo ni anyang pag-aanin ang gastusin ng pagkain sa pagkain ng pinakamahihirap na mga Pilipino. Wow, galing ha! Inaasahan din na makikinabang dito ay ang mga magsasaka ngayon sa panahon ng anihan dahil mas marami anyang bigas ang ilalabas ng National Food Authority o NFA para mapaluwag ang kanilang mga bodega at makabilian niya ng mga marami pang palay ayon sa Malacanang. Ayan na, yan yung bahagi ng Food Security Program ni Pangulong Marcos na gusto niya lahat ng Pilipino ay may pagkain sa hapagkainan. Panalo tayo dyan, ha? Dapat maintindihan ninyo, huwag yung puro ayuda. Yung problema kasi, yung mga puro ayuda ang inaasahan eh. Pero pag na-delay ang ayuda, galit pa. Pag nakatanggap ng ayuda, magrarally laban sa gobyerno. Yun ang masakit dun eh. Lahat tayo ay may pera sa ayuda. Pero yung mga ibang tumatanggap, hindi ko nila lahat. Merong tumatanggap ng ayuda mula sa gobyerno, pero kasama sa rally na nagpapabagsak ng gobyerno. Walang kautang-utang na loob, kaya kayo hindi gumaganda ang buhay eh. Huwag naman ganon. Pagka kayo ay tinutulungan ng gobyerno, tumulong din kayo sa gobyerno. Hindi yung tinulungan na kayo ng gobyerno, pasaway pa kayo sa gobyerno. Di ba? Hindi na nga sumusunod sa batas. Gusto pa nyo magpalit ng gobyerno nang wala sa lugar. Di ba? Kasi naniniwala kayo sa fake news. Sa inyong mga leader, sa inyong mga nadidinig na inyong grupo na ang layunin lang ay mangagaw ng kapangyarihan, hindi magbigay ng kaunlaran sa Pilipino. O isan tayo. Kaya magpakatalino, huwag magpakabobo para umunlad ang buhay mo. Samantala mayroong report. Gab Villegas, PTV4, ano man ang mga aasahan daw na heat index. Ayan. Ngayong araw, kung saan daw po ito ay sa iba-ibang mga lugar, mukhang mainit. Magdala kayo ng tubig. At saka payong, yung mga magrarally. Baka mamaya, pagka kayo na-stroke dyan at nagsumama ang pakiramdam nyo, sasabihin nyo, kasalanan ng gobyerno, kaya kayo nagkaganyan. Lagi nilang gobyerno sinisisi nyo. Ito, pakinggan natin ang live report. Masama talaga ang panahon. Mike, 7 lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng mataas na heat index ngayong araw matapos ideklara ng Pag-asa noong Miyerkules ang pagsisimula ng dry season sa bansa. Sa forecast ng Pag-asa, aabot sa 46 degrees Celsius ang posibleng maranasan sa Dagupan City na pinakamataas na heat index o damang init ng katawan. Habang sa General Santos City naman ay mararamdaman ang heat index na posibleng umabot sa 43 degrees Celsius. Aabot naman sa 42 degrees Celsius ang posibleng maramdamang heat index sa Apari at Tuguegarao sa Cagayan, Olongapo City, Sangli Point sa Cavite at Cuyo sa Palawan. At Mike, para naman sa mga taga Metro Manila, aabot sa 40 degrees Celsius ang posibleng maitala na heat index sa Naiya sa Pasay City at 39 degrees Celsius naman sa Science Garden sa Quezon City. Dahil ngayon ay simula na ng dry season, ugaliing magdala ng mga panangga sa matinding init ng araw tulad ng payong, sombrero, pamaypay at ugaliing uminom ng 8 pasong tubig kada araw. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Mike. Ayan, taas ang tindi 42 degree, napakainit yan. Dito sa Metro Manila, 40. Magrarally pa naman yung iba dyan. So ingat dala kayo ng payong, dala kayo ng tubig Mahirap na kayong matuyuan sa init ng araw dahil baka kayo kung anong mangyari, huwag naman sana. Samantala, pahabol natin mga balita. Kagabi nga po ay dumating na sa Pilipinas ang United States Defense Secretary Pete Hegseth. Para sa 2 araw na working visit. Nakatakdang makipagpulong ngayong araw si Secretary Hegseth nga po kay Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. sa Campo Aguinaldo ngayong araw. Ayan namahalaga ito. Kabilang po sa mga inaasahang tatalakayin ng 2 opisyal ay ang pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines, AFP, at ang pagpapalalim ng ugnayan ng 2 bansa sa ilalim po ng nagbabalik na administrasyon ni Donald Trump, at ito ang magiging anyang kauna-unahan na pagkikita ni Teodoro at saka Hegseth nga po at matapos ang kanilang naging pag-uusap sa telepono noong nakaraang Pebrero. Ayan nandito na. Ayan sinalubong kagabi ng kanilang US Ambassador to the Philippines at iba pang opisyal. Ang US Defense Secretary, yan po'y nakabase sa Pentagon. Ayan Nako, kaya ayaw na ayaw ng China yan. Ayaw na ayaw ng mga pro-China yan ng mga Pilipino. Lalo na po yung mga nagpunta sa China para mag-seminar ng mga vlogger. Nag-seminar sila para
labanan ng Pilipinas. Ganun ba yon? Anong galaw na yon? Talaga lang, ha? Anyway, happy weekend po sa ating lahat kasi Friday ngayon. Hanggang dito na lamang po ang ating mga talakayan. Muli, nakita-kita tayo sa Lunes na. Dito po sa PTV4, nakinig sa Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page ng Mike Abby Live. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas, salamat po.